Nakasama ko yan sa The Bangs. Matagal kong panahon na nakasama ko yan sa Channel 2. Yes. Pero parang magandang version to si Sugar. Younger version. Not only younger version, Maganda. beautiful version. Yes. Makinis. Ayan. Pare, tag-init ngayon, di ba? Most of the time, Summer. dapat summer ngayon, ang ating temperature ay sobrang init ng panahon. Opo. Mare, as a beauty care specialist, ano mapapayo mo sa mga listeners natin? Sobrang init, di ba? Ba't kailangan natin mag-sunblock? Especially sa face natin and sa balat natin. Kasi iba na yung init ngayon yan. Sobra, pumipitik na talaga, tapos pumapasok na sa skin mo. So, kailangan po natin ng protection para po hindi tayo magkaroon ng mga pigmentation or parang pekas na lumilitaw sa skin natin. Ganun po. Tapos kailangan po meron tayong moisturizing lotion din po. At balikan, puntahan natin si Sugar. Bago ko itanong kung ano ang reaction niya, at anong masasabi niya na kamukha niya si John Lapus. Paano mo kasi, na-curious ako, napakakinis ng balat mo. Paano mo inaalagaan ito? Kasi ako, marami kasi akong ginagamit na beauty product ng mga endorser ko. So, pagka yung talagang, after the taping, tatanggal talaga ako ng makeup. Yun ang pinaka-best talaga. Kahit na super pagod ako, nagtatanggal pa rin ako ng makeup. Kasi yung mukha niya, Mare, no? Parang ang kinis na ang blemishes, pinkies, no? Parang walang panahon sa kanya yung mga first. No, parang walang panahon din. Parang Wala nga po kong makeup ngayon, naka-lipstick lang. Diba? Wala Lagay na yun, wala kami. Wow naman. O yan. Pero wala niya si Jan Lapus. Eto, itanong ko sa'yo. Ano reaction mo kapag sinasabing kamukha mo o may resemblance kayo ni Jan Lapus? Sa ganun po, kung yun po yung paningin nila, bahala sila, pero ako hindi ko sinasabing ako yun. So, mas maganda yung klaro tayo. Ako, gusto ko world peace. Ayoko nang may kaaway. Kagaya nga ng issue nga ngayon. So, gusto kong manahimik sa mga ganyang bagay, lalo na sa droga. Gusto manahimik sa droga. Oo, kasi hindi ako ganon. Hindi talaga ako, parang naging torture talaga sa akin. Kaya kung sino man po yung talaga nung naninira sa akin ngayon, talaga pong gusto ko siyang mamit at itanong ano ang problema niya sa akin. Saka wala sa itsura mo, my God. Ginagawa ito ako ngayon. Yan. Isusumbong natin yan kay, kay Paulo Obalde ng Bira Catanduanes. Isusumbong natin yan sa kanya. Hi, hello Paulo. Anyway, ito yung isa pang tanong ko. Kasi, nagulat ako nung makita kita sa dito na una, kakawin mo si Jan Lapus. Tapos pangalawa, tagal ko na rin sa showbiz. Nagulat ako sa iyo. Sabi ko, sino itong may kakayahan, may kahusayan sa pagsasalita nakaharap ko ngayon? Sabi ko, kanina, sa isip ko, no? Ganun ang pumapasok sa isip ko. Paano nga ba nag-start ang showbiz career mo? Konting detalye lang. Yung time po niya, nagsimula po ko talaga sa ABS po. Paano? Sa Love You po. Tinawagan ako ni Direk Bobot. Na pinaganap niya akong nanay doon. Na first time ko talaga umarte sa larangan ng telebisyon na teleserye ng Love You. Nakapartner ko doon si Peter Serrano. Then right after that, meron po nag-offer ang GMA News TV po, ang Pinay Beauty Queen, na producer ko si John De La Vega. Ayun. Paano ka naman napunta sa GMA News? Kaibigan ko po kasi si Ali Forbes at saka po si Colonel. Kasi most of the time, kapag ganitong exposed ka na sa showbiz world, sa mga iba't ibang program, ay papunta ka na doon Papunta ka na doon. Paano mo pinaghahandaan ang karir mo? Diyos ko, ang dami kong parang ang dami kong dapat na-prepara noon para lang sa pagpasok sa industriya ito. Kasi lalo-lalo na kailangan presentable ka. Magmula ulo hanggang paa, tinitingnan ka.
Tapos bigla magkakaroon ng mga ganitong eksena, ganitong issue. So, for me, hindi ko gusto. Kaya nandito ako kasi ayokong masira ang tiwala ng tao sa akin na pinanonood at pinagtatawanan nila ako pag ako ay lumalabas sa show ko sa Pinay Beauty Queen. Ayun. May tatanong pa ako sa inyong dalawa about love life. Pero bago nyo sagutin yung love life na yan, commercial muna.